Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, tingnan natin kanina bang love reading. Itong masasagap natin ngayon. Doon na tayo sa energy. Okay, doon tayo sa energy. Kanina ba itong love reading spirit guide? Okay. Energy. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong hammer. Sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. So, actually, ito guys, ang nakikita ko, mukhang sinisisi itong person mo, no, ng pamilya niya. Parang sinisisi sa mga pagkakamaling ginagawa niya sa sarili niya. Pwede kasi guys na nagkakaroon guys ng parang conflict sa connection yung dalawa. Pwede itong person mo guys, parang napapariwara, no? Parang sinisira niya yung sarili niya. Then, ito guys, pinipilit niyang ayusin yung sarili niya. And, kasi guys, nagkakaroon guys ng matinding insecurity itong person mo na to. Kung bakit siya ganito. Kumbaga, kinukumpetensya niya yung mga malalapit sa kanya na parang sila kaya nilang gawin. So, ako parang kaya ko rin gawin. So, ang pangit kasi sa person mo guys, tinitignan niya kung ano yung nagagawa ng mga tao sa paligid niya, kung ano yung kakayahan ng mga tao sa paligid niya. So, insecure nga guys, no? Na parang gusto niya ring itry, na parang hindi naman naakma sa kanya, bakit niya pa ginagawa. Like, ganito. Kung ginagawa ng mga kaibigan niya na magkaroon ng karelasyon, pwedeng jowa, kasi naman single naman yon. Siya naman guys, pwede nagkakaroon siya ng third party. Pinipilit niya yung sarili niya na kaya niyang gawin yung mga ganung bagay kahit na hindi naman na guys akma sa pagkatao niya. Hindi naman na guys, na parang napapanahon sa kanya itong bagay na to. Ganun yung nakikita ko kay person, okay? Tignan natin. Kanina po itong love reading. So, parang nangyayari sa kanya, guys. Ang dating kasi sa'yo, parang kinukonsinti ng pamilya. Okay? Nandun sa point na parang ang dating kasi sa'yo, kinukonsinti siya. Hindi man lang kausapin. Na parang, hey, kami, okay naman kami. May pamilya kami, may anak kami. So, diba, ang dating kasi siguro guys sa pamilya na parang, okay lang, sirain mo sarili mo, ganyan. So, ayan. May interrogation ako nakakita dito. Parang may pag-uusap eh. Alam nyo guys, hindi na guys normal itong taong to. Like, hindi na normal yung ginagawa niya. Dala na rin guys ito ng insecurity niya kasi pwedeng maaga siya nag-asawa, maaga kayo nagsama. Kaya parang meron siya guys kayang gawin pa sa sarili niya. Tingnan natin. Tingnan na po itong love reading. Ayan, dalawin nalaglag guys. Isa lang ako kunin natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong ascending, transcending obstacle, learning, expansion, new phase, preparing for union. So, ikaw nakikita ko dito, parang gusto mo lang is peace of mind. Gusto mo na lang ng closure. Gusto mo na lang na parang maging masaya. Gusto mo na makarecover. Ganun yung nakikita ko dito guys eh. Nahihirapan ka sa sitwasyon yun ni person. Okay, hindi mo na rin siya guys gusto pang kausap kasi ikaw matured ka eh. Okay, nandun ka sa tama. Okay, parang iniisip mo lagi kung ano yung makakabuti para sa inyong dalawa. Then, ngayon kasi parang masaya ka na eh. Okay, or mas pinipili mo maging masaya. Mas pinipili mo mag-move on. Okay, etong taong kakonect mo ngayon, nakaka-apekto pa rin siya sa buhay mo, pero mas gusto mong mag-move on. Okay, tignan pa natin. Meron tayong Cupid's arrow. Have faith, love is coming, surprise, invitation, meeting, hesitation. So, may paparating daw sa inyo guys, or pwedeng eto na, kung ano man guys, eto sa buhay mo. Pwede naman guys na bagong opportunity, pero may mga hesitation ka dito. Ibig sabihin, may mga pagdududa, pwedeng mag-aalangan ka pa dyan sa bagay na yan, kung i-grab mo ba, ganun yung pinapakita sa akin. Kasi ang kailangan mo pa dito, time. Hindi ka pa ready. Oh. So, ikaw ay na-involved pa rin sa third party. Nandyan ka pa rin sa point na hindi ka pa rin makalis eh.
Okay, may nakikita kasi ako dito guys, ayan o. Laki, parang hihingi ng time yung person mo sa'yo na mag-usap kayo. May pagtawag. Tatawagan ka na itong taong to guys. Okay, pero ikaw kasi parang nandun ka sa point na nagre-recover ka. Hinahanda mo yung sarili mo na mag-focus na lang muna sa career. Then itong Cupid's Arrow na to, pwede may mga nagkakagusto sa'yo, pero hindi mo guys i-entertain kasi masakit pa yung mga nangyari sa'yo. So, gusto mo nang mag-heal, no? Nandun ka pa sa healing process. Tingnan natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong wedding ring. Union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Ang dami niya pinangako sa inyo guys eh. Then yung iba sa inyo guys pwedeng nanlalamig na sa inyo yung person mo. Hindi na kayo guys katulad ng dati. Pwedeng hindi kanya guys kayang ipaglaban sa pamilya niya rin. The Grim Reaper, ayan. Pwedeng nakaka-apekto talaga sa relasyon niyo yung parang hindi gusto ng family, both side, itong connection na to. Okay, may sumisira. Ganun yung nakikita ko dyan. So, ikaw, pag-isipan mo mabuti kung itutuloy mo pa ba yung relasyon mo sa kanya or magmo-move on ka na lang. Okay, sige. Tignan pa natin, guys. Kunin lang natin yung card natin. Wait lang po. Okay, so wait lang guys, no? Parang di ayos tong camera natin. Okay, sige. Tignan natin. Taas muna natin ito. Parang masyadong manipulative tong person na to, guys. Pero alam nyo guys, may karma naman dyan eh. Oo. Tignan natin. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong engagement. Ayan, mukhang kasal ka sa taong to or nagplano kayo magpakasal. Meron tayong romantic feelings. Ramdam mo naman eh, na mahal ka ng person mo pero parang hindi kanya kayang ipaglaban or panindigan. Meron pa siguro siya guys, gustong mangyari sa buhay niya. Meron tayong separation, ayan. May paghihiwalay na nangyari sa inyo. Or pwedeng, kung may paghihiwalay, may reconciliation guys. Ayan Nabasa nyo ba? Separation and reconciliation. So, kung nagkaroon ng paghihiwalay sa inyo ng person mo guys, ayan, babalik at babalik pa rin sa itong taong to. Sa ngayon kasi medyo magulo and siguro yung issue na nagkaroon ng third party, sobrang hiyang-hiya siya sa sarili niya. Paano niya itatama yung buhay niya ngayon. Tapos yung mga taong nakakaalam na itong mga pinagagawa niya, parang awkward na, lalo sa side mo, no, sa family mo. Okay, tingnan natin guys yung energy. Doon tayo sa energy. Mukhang may anak pa kayo guys. Ayan, children. Mukhang may anak kayo sa itong taong to. Okay. Live-in mo ba to? Okay. Tignan natin. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Ano yung nararamdaman ni person sa'yo? Nararamdaman ni person sa'yo. Meron tayong Page of Pentacles. So, ito kasi guys, opportunity to. Magaganda rin naman ang ibig sabihin ng Page of Pentacles. No? So, ibig sabihin, pinahalagahan ka. Pinahalagahan ka pa rin ngayon. Nandun sa point na nare-realize kasi ng person mo na ba't hindi kanya inintindi dati? Ba't hindi niya pinakinggan yung mga sinasabi mo nun? Na ngayon yan guys, nare-realize na may tama rin naman pala yung mga sinasabi mo nun. Okay, so, kayo person mo, nagsisisi to. Okay, and parang nangihinayang sa mga nangyayari. Okay, yan yung nakikita ko dyan. So, yung nararamdaman sa inyo, guys, tama rin daw pala yung mga sinabi mo nun. Kung pinakinggan niya, di sana okay kayo. Hindi yung parang, yung solusyon niya kasi, guys, hinanap niya sa ibang tao. Okay? Na parang dapat pinagtulungan nyo na lang kung ano yung problema yung dalawa. Tingnan pa natin. Ano yung tingin sa inyo ng person mo? Tingin sa inyo ng person mo. Meron tayong
The Fool. Okay, so yan. Nagpauto ka ba sa person mo dati? Kasi tingin niya sa'yo, sunod-sunuran ka sa kanya dati. Ayan o. The Fool. Kumbaga, ayaw mo ng mahabang usapan, ayaw mo siyang nadidisappoint. So, bumabaliktad yun, no? Ang hirap kasi guys talaga sa isang relasyon pag ikaw lang yung bigay ng bigay, ikaw lang lagi umuunawa, pero titignan natin sa side mo. Ngayon kasi guys, ang pinapakita sa akin dito, The Fool, nandun ka sa point na parang sinusunod mo siya dati. Nakikinig ka sa kanya dati. Sobrang na-under ka nitong taong to. Grabe, no? Manipulative kasi si person, guys. So, yun yung tingin niya sa'yo. Hindi lang niya alam kung hanggang ngayon is ganyan ka pa rin. Tignan natin ano yung magiging action niya sa connection yung dalawa. Action niya sa connection yung dalawa. Ayan, meron tayong 8 of Pentacles. So, guys, 8 of Pentacles is ito ay parang magbibigay siya sa'yo. Like, meron siyang gustong i-offer sa'yo. And nakikita ko rin sa kanya, guys, na talagang mag-e-effort itong taong to. Parang susuhulan. Ganun yung energy. So, yun yung nakikita ko sa kanya, guys. 8 of Pentacles kasi tignan mo, oh. Para magpapapansin din sa itong taong to. Okay, malakas daw ang energy ng Virgo dito. So, titignan natin, ha? Parang gusto niya munang i-improve yung sarili niya, eh. Okay. Ano yung outcome? Meron tayong King of Wands. So, alam niya, guys, si King of Wands is someone na passionate. Nandun pa rin yung love. Mahal ka pa rin na tong taong to. And Queen of Pentacles, medyo suplada ka lang daw talaga or mataas yung pride. Mahal ka nitong taong to, guys. Pwedeng hindi mo lang gano'n na-appreciate kasi mas tumatatak sa iyo yung mga kasalanan niya. Okay? Pero ang hirap na kasi talaga, guys, kumonect talaga sa taong nakagawa sa inyo ng kasalanan. Kaya nga, kung ako yung tatanungin nyo, mas maganda na let go. Ba't kayo magtitiis sa taong sinasaktan kayo? Diba? So, hayan. Tignan naman natin, guys, ano yung mga malalakas na zodiac sign sa side ni person. Okay. Meron tayong Gemini, Aquarius, Pisces, Libra, and Taurus, Capricorn. Meron tayong Sagittarius, Virgo, Scorpio, Leo, Cancer, and Aries. Tignan naman natin, guys, sa side mo. Ano yung nararamdaman mo kay person? Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo kay person? Meron tayo. Same kayo. Ace of Pentacles. Okay. Page of Pentacles kasi sa kanya. So, siya parang ano pa lang siya. Student. Ikaw pron na. Marami ka nang natutunan. So, ikaw yung tipo ng tao na dahil mo nang pinagdaanan sa buhay, then, ang ganda na nangyayari sa buhay mo ngayon. Then, kung ako'y tatanungin, ang energy mo dyan, bakit ka pa magsasettle for less, no? Mag-waste ka lang ng time dito sa taong to. Ganun yung nakikita kong energy mo. And, hindi mo na rin siya, guys, panghihinayangan. Di ka nasusugal dito sa taong to kasi maganda na yung mga opportunity na dumarating sa'yo. Okay, unti-unti mo na kukuha yung mga pangarap mo. Mararamdaman mo parang naglalait yung energy mo nung binitawan mo tong taong to. Pero nandun pa rin yung love. Okay, sige, tignan natin. Ano naman yung tingin mo kay person? Tingin mo sa person mo. Tingin mo sa person mo. 6 of Swords. Pahirap sa buhay. Okay, so pwede rin kasi, guys, na LDR kayo. Then, nahihirapan ka na ayusin din talaga tong connection nyo. And hirap din kayo lalo sa communication. 6 of Swords, nandun sa point na parang parang may travel kayo. Ayan, may paparating na biyahe. Okay. So, yung tingin mo sa kanya, guys, pwedeng, ayun nga, mukhang malapit na kayo magkita nito kung LDR kayo. May pagkikita eh. Tignan naman natin ano naman yung okay. Ano naman yung magiging action mo sa connection na to? Meron tayong 10 of Swords.
Wala, parang feeling mo, pahihirapan mo na naman yung sarili mo kung hindi ka lalay sa taong to. Sobrang sakit na nung ginawa sa inyo na tong taong to. Sobrang kang pinahirapan at sinaktan itong taong to. So, parang pag-iisipan mo na rin eh. Like, matutuwa ka kasi bumabalik pa rin sa'yo. Pero yung thinking na sinaktan ka nitong taong to, mahirap nang alisin yun. Nahihirapan ka ng parang ialis siya sa sistema mo. Hirap kang mag-move on dun sa ginawa niya sa inyo. Okay? Tignan natin. Okay. Ano naman yung outcome? Okay. So, kung ako tatanungin nyo guys, mag-move on na kayo. Itong taong to guys, wala tong paninindigan. Oo. Kasi parang masyado yun niya guys, kinukonsider yung opinion sa kanya ng family niya. Masyado niya pinakikinggan yun. So, kaya nga ang dating sa inyo, para kami, para kang minamanipula nitong taong to. Tapos, parang sinusuhulan or tawag dun guys, parang kinukonsente. Ganon. Okay. Tingnan pa natin. Outcome. 8 of Pentacles. Parang same lang kayo guys. Itong taong to. 6 of Wands, may kasunduan. May nakikita akong pag-uusap sa inyo about sustento. Baka may anak kayo guys, no? Ito na lang yung parang pag-uusapan yung dalawa, yung patungkol sa sustento ng mga anak nyo. The Star, King of Cups. So, parang kailangan nyo pa rin talaga mag-usap. Parang kailangan mo pa rin siya guys pakisamahan. Iba sa inyo guys, pwedeng bumalik dahil hindi dahil mahal pa eh. Bumalik kasi may mga anak kayo eh. And ang parang kinoconsider mo na lang din talaga dito is yung pera. Okay, para matulungan ka nitong taong to sa responsibilidad. Yun po yung pinapakita sa akin dyan. Okay, mas nagiging wise ka na lang din talaga. Tignan natin. Ano yung malalakas na zodiac sign sa side mo? Meron tayong Aquarius, Pisces, Gemini, Taurus, Aries, and Cancer. Oops, meron tayong Scorpio, Virgo, parang mag-same lang kasi sila eh. Okay, Virgo, Aries, Leo, Taurus, Capricorn, and Sagittarius. Okay, tignan natin katay ng dalawang cards sa napapunta tong connection na to, Spirit Guide. Saan napapunta tong connection na to, Spirit? Okay. Meron tayong the Sword, Realization, Talking, Wedding. May nakikita akong wedding dito. Ano ba to? Susugal ka ba ulit? Ayan. Pauto ka ulit. Kumaga, ayan. May mga marupok dito, guys. May nakikita akong usapan about marriage, no? Wedding. Mukhang pakakasalan ka na ng tao to. Okay, sige. Tignan natin. Love advice. Saan na papunta tong relasyon? Meron tayo reconciliation. Ayan. Magpaparamdam talaga sa inyo, guys. Alam niyo, guys, wala akong magagawa. Talagang ex talaga yung nararamdaman ko. Siguro maraming nanonood sa atin dito na hoping pa rin sa ex nila. Okay? So, kung hindi naman kayo, guys, nag-a-assume pa sa ex nyo, baka hindi ko nasasagap yung reading nyo. Binabasa kasi ako may mga nagagalit. Marami naman kami, guys, nagko-collective. Yan, pwede kayo manood sa ibang channel. Ex talaga yung nababasa ko dyan. Sino ba naman in-expect nyo magre-reconcile sa inyo? Alam nga naman yung person, di ba? Ayan. Tignan natin. Meron tayong let your friends help you. Ayan. Tignan mo, habang pinapayuhan ka ng mga kaibigan mo, tontuwa ka pa sa pagpapaikot sa'yo ng person mo. Oh. Tignan natin, meron tayong love yourself first. Diba? Sabi ko nga sa inyo guys, mahalin mo muna yung sarili mo. Mag-try ka muna siguro ng iba. Flirt tayo, no? Try mo muna yung iba. Then, gawin mo munang masaya yung sarili mo. Okay, pero kung hindi talaga guys, focus ka muna sa sarili mo, self-healing muna, okay? So, ayan guys, ito lang naman po ang inyong love reading. Again, sa mga interesado sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Message nyo na lang ako guys, okay?
Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!